ang UNTV News Worldwide. Yes, it's a beautiful Thursday. It's a beautiful day. Hello, Mary Jo, at syempre hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check, ang oras po natin. 32 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabah al-Khair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu. Good morning kuya at magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Annyeonghaseyo sa'yo naman sa'yo, Bert, at isang malamig na gabi mula naman dito sa Seoul, South Korea. At sa ating naman mga kababayan, ngayon ay araw ng Huwebes, January 11, 2024. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula naman dito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headline. Pinakamalaking pag-atake ng Houthi sa Red Sea na pigilan ng puwersa ng United Kingdom at United States of America. Giyera laban sa armed gangs, idiniklara ng Ecuador. Global economy muling hihina ngayong 2024 ayon sa World Bank. Cancer diagnosis ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin hindi agad ipinaalam sa White House. Recovery efforts sa Queensland at Victoria, Australia, suportado ng Albanese government. Digital literacy para sa seniors, isinusulong sa Thailand. Una sa ating mga umatikabong balita. Naglunsad ang Houthi rebels ng pinakamalaking barrage ng drones at missiles sa Red Sea. Dahilan upang mapilitan ang puwersa ng United Kingdom at United States of America na pabagsakin ang mga ito. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Pinabagsak ng US at UK navies ang nasa 18 drones at 3 missile na inilunsad ng Houthi rebels sa Red Sea noong Martes, January 9. Tinuring naman ito ng London na pinakamalaking pag-atake ng mga rebelde ng Yemen na suportado ng Iran. Ayon sa US Central Command, pang-26 na pag-atake na ito mula noong November 19, 2023. Inilunsad ng grupo ang Iranian-designed one-way attack drones, gayon din ang anti-ship cruise missiles at isang anti-ship ballistic missile mula sa mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen, dagdag pa ng ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ni UK Defense Secretary Grant Shapps na matagumpay na naitaboy ng HMS Diamond kasama ang US warships ang pinakamalaking pag-atake ng Houthis sa Red Sea hanggang sa kasalukuyan. Ayon naman sa Houthi rebels, mga Israeli-linked vessel ang target ng mga ito bilang pagsuportaan nila sa Palestinians sa Gaza, kung saan nakikipaglaban ang Israel sa militanteng grupong Hamas. Samantala, nangako si Shapps na gagawin ng UK ang kinakailang hakbang upang maprotektahan ng mga inosenteng buhay at ang pandaigdigang ekonomiya. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad ang drone attack ang Hezbollah laban sa Israel. Tugon ito sa mga pag-atake ng Israel sa Hamas at Hezbollah officials. Ito ang umatikabong balita ni Chris Fugaban. Nagpakawala ang Hezbollah ng ilang drone sa Israeli Army base sa Safed noong Martes, January 9. Direktang tugon ito sa pagkamatay ni Hezbollah Commander Wissam Al-Tawil noong Lunes, January 8 nang maglunsad ng drone strike ang Israel. Kinumpirma naman ng Israel Defense Forces o IDF na pinupuntiryang pasabugin ng Hezbollah ang kanilang headquarters sa bandang Hilaga, ngunit hindi nito tinukoy kung saang army base tumama ang drones. Wala namang naiulat na nasawi at nasugatan ayon sa report ng IDF. Pahayag pa ng IDF, naharang ng kanilang air defense system ang missiles at ang isang projectile na tumama sa base.
Ang drone attack ng Hezbollah ay pagganti rin sa pagkamatay ng top Hamas official na si Saleh Aruri at iba pang Hezbollah officials na sanhi ng pag-atake ng Israel sa Beirut noong nakaraang linggo. Chris Fugaban, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang pag-atake sa isang TV station on air, idineklara ng Ecuador ang giyera kontra armadong grupo sa bansa. Isinisisi sa drug cartels ang pagtindi ng karahasan sa Ecuador. Mula sa Calgary, Canada, may umatikabong balita si Imelda Andrada, live. Hello Imelda, magandang araw sa iyo. Ano ang direktiba ng Pangulo ng Ecuador sa armed forces nito sa gitna ng crisis na nangyayari dyan sa bansa? Bert, magandang araw. Nagbigay ng order ang Ecuador's president sa armed forces nito na i-neutralize o puksain ang criminal gangs. Kasunod ito ng ilang araw ng matitinding karahasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kamakailan dito sumugod ang isang grupo ng armadong lalaki sa public television channel TC Live Studio sa kasagsagan ng broadcast at binihag ang mga staff. Arestado naman ng mga pulis ang 13 sangkot sa karahasan. Nasa 10 taon na ang nasawi simula nang ideklara ang 60-day state of emergency sa Ecuador noong Lunes, January 8. Ito ay matapos na maglaho sa kanilang prison cell ang isang notorious gangster. Hindi naman malinaw kung may kinalaman ba ang insidente sa TV studio sa Guayaquil sa pagkawala ng gang leader. Bert? Yes, Imelda, no, nakakalungkot naman yung balita na yan. Ang Canada ba ay may travel advisory para sa mga residente nito? Kaugnay ng security situation sa Ecuador? Bert, kaugnay ng security situation sa Ecuador ay nagbigay ng travel advisory ang Canada sa mga residente nito na maging mataas ang antas ng pag-iingat, iwasan ang non-essential travel sa my northern provinces at avoid all travel naman sa border area ng Colombia at sa Minesfield malapit sa southern portion ng border ng Peru. Bert? Alright, keep us updated. Salamat Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Samantala, magpapatuloy ngayong 2024 sa third consecutive year nito ang paghina ng global economy batay sa prediksyon ng World Bank. Kabilang sa nakakaapekto rito ang pagpapatuloy at umiigting na global tensions. Ito ang umatikabong balita ni Daryl Angeles. Bunsod ng mataas na global interest rates, inflation at paghina ng ekonomiya ng China, tinataya ng World Bank na lalago lamang ng 2.4% ang global economy. Ito ay mas mababa sa 2.6% growth na naitala noong 2023, 3% noong 2022 at 6.2% naman noong 2021. Mas mababa rin ang nakikitang growth ng World Bank sa Estados Unidos na mula sa 2.5% noong 2023 ay magiging 1.6% na lamang ngayong taon. Samantala sa developing countries naman ay magiging mabagal ang mga investment at growth dahil sa mataas na interest rates sa pagpapautang. Tinatayang lalago lamang ng 3.9% ang ekonomiya ng developing country na full percentage point na mas mababa sa 2010s decade average. Ayon sa World Bank, ang mga tao sa isa sa 4 na developing countries at 40% ng mga low-income na bansa ay lalong maghihirap kumpara noong kasagsagan ng 2019's coronavirus pandemic. Sa kabila nito, ang effective Federal Reserve Inflation Management ng Estados Unidos ay napababa ang domestic inflation malapit sa target nitong 2%. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng automobile manufacturer Honda ang planong paglulunsad ng isang bagong electric vehicle series. Samantala sa Ohio, USA naman, pansamantalang itinigil ang pagpapatupad ng batas na naglilimita sa paggamit ng mga bata ng social media. Ito ang matikabang balita ni Noni Ramos. Inanunsyo ng Japanese automaker Honda Motor ang planong paglulunsad ng bagong electric vehicle series mula taong 2026.
Layunin ng Honda na makipagsabayan sa ibang kumpanya sa paglipat sa battery-powered cars. Tatawagin itong Honda Zero Series. Kasama ang dalawang concept models, inilabas ito ng Honda sa CES Trade Show sa Las Vegas. Umaasa ang multinational company na battery-powered at fuel cells vehicles na ang bagong car sales nito sa taong 2040. Sa unang 9 na buwan ng 2023, nasa 11,000 na battery-powered vehicles lang ang naibenta ng Honda o 0.5% ng 2.8 million sales nito. Hindi pa naglabas ng maraming detalye ang Honda patungkol sa kanilang lineup. Alinsunod sa kanilang layunin sa pagdami ng electric vehicles, ayon sa Honda CEO na si Toshihiro Mibe, may posibilidad din na magtayo ng electric vehicle plant ang Honda sa Canada. Sa Ohio, USA naman, pansamantalang ipinatitigil ng isang federal judge ang pagpapatupad ng isang pending Ohio law na maglilimita sa paggamit ng mga menor de edad ng social media. Kapag naipatupad ang batas, hihinga ng parental consent ang mga menor de edad na ang edad ay 16 pababa para makagamit ng social media. Ginawa ni US District Court Judge Algernon Marbley ang desisyon dahil sa isang reklamong inihain mula sa NetChoice, ang grupo na nagre-representa ng mga malalaking tech companies gaya ng TikTok, Snapchat at Meta. Masyado umanong malawak at malabo ang batas at nililimitahan ang free speech ng mga masasakupan nito. Sumang-ayon si Marbley na maganda ang layunin na maprotektahan ang mga bata, ngunit hindi anya pagpapatupad ng ganitong batas ang pinakamagandang paraan para makamit ito. Nakatakdasan ang ipatupad ang batas sa January 15. Samantala, inamin ng Boeing CEO na si Dave Calhoun ang pagkakamali ng kumpanya sa naganap na insidente sa Alaska Airlines sa Portland, Oregon noong January 5. Sa insidente, na wala namang casualties o nasaktan, natanggal ang isang door plug para sa emergency exit pagkatapos mag-take off ng eroplano. Nasa 60 pounds o 27 kilograms din ang bigat ng door plug. Natagpuan ang door plug sa likod ng bahay ng isang guro sa Portland, Oregon. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naranasan sa ilang bahagi ng Eastern United States of America ang matinding weather conditions. Nagdulot ito ng malakas na bugso ng ulan, pagbuhos ng ulan at matalang pagbaha. Ito ang umatikabong balita ni Miguel Rey de Leon. Nagdeklara na ng state of emergency si New Jersey Governor Phil Murphy bunsod ng weather conditions na naranasan ng mga residente sa estado. Kabilang na ang malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin. Ayon sa update ng National Weather Service, bagamat humina ang bagyo, posible pa rin ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog at batis ngayong araw, kasabay ang bugso ng hangin aabot sa 30 to 40 miles per hour. Nagdulot din ito ng 3 inches na buhos ng ulan, partikular sa hilagang bahagi ng estado. Sa katabing estado naman na New York, una na nagbabala si Governor Kathy Hochul sa banta ng pagbaha at sinabing huwag muna magbiyahe. The risk is significant. Parts of the Hudson Valley will have a 70% chance of flash flooding. State officials are closely monitoring forecasts and preparing for every possible outcome. Make no mistake, this could be a life-threatening storm. It will be serious, and we're urging all New Yorkers to exercise extreme caution at this time. Dagdag ng gobernadora, halos 50,000 New Yorkers na ang nawalan ng kuryente dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Gayon din nagdulot ito ng pagsasara ng mga kalsada at antala sa flights sa John F. Kennedy at LaGuardia airports, maging sa railroad systems. Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, New Jersey, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng Polish Police ang mga dating parliament members sa Presidential Palace. Ito ay matapos hatulan ang mga ito ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pag-aabuso sa kapangyarihan. Ito ang matikabang balita ni James Hilario. Inaresto ng Polish Police ang dating Interior Minister at Deputy Interior Minister sa loob ng Presidential Palace sa Warsaw, Poland, araw ng Martes, January 9.
Hinatulan sina Mariusz Kamiński at Maciej Łasic ng 2 taong pagkakakulong noong nakaraang buwan dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan ng pangunahan nila ang Anti-Corruption Office noong 2007. Nahalal silang Law and Justice Party Members of Parliament noong Oktubre. Hindi nila kinilala ang desisyon ng korte noong nakalipas na buwan dahil sa pardon sa kanila ni Polish President Andrzej Duda na isang PIS ally noong 2015. Subalit ayon kay Prime Minister Donald Tusk, kailangang respetohin ang desisyon ng korte. Samantala, daan-daan namang PIS supporters ang nagsagawa ng demonstrasyon sa labas ng Presidential Palace bilang suporta sa kanila. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Araw lamang ng Martes, January 9, ang malaman ni US President Joe Biden na ginagamot si US Defense Secretary Lloyd Austin dahil sa prostate cancer nito ayon sa White House. January 1 ang ma-admit sa ospital ang 70-year-old na si Austin at inilagay sa intensive care unit dahil sa komplikasyon matapos ang kanyang surgery noong Disyembre. Nahaharap sa kritisismo ang US Defense Chief dahil sa pagpalyang ipaalam ang kanyang kalagayan sa senior officials sa loob ng ilang araw. Humingi na ito ng paumanhin sa publiko kaugnay naman ng issue. Nagpahayag ng pagsuporta si Australia Prime Minister sa mga komunidad sa Queensland at Victoria na lubhang naapektuhan ng mga pagbaha. Bukod sa milyong halaga ng pinansyal na ayuda, nag-deploy din ang pamahalaan ng Australian Defence Force o ADF personnel at equipment upang tumulong sa disaster recovery measures. Ito ang umatikabong balita ni Danny Del Lleva. Bilang tugon sa kahilingan ni Queensland Premier Stephen Miles, nag-deploy ang Australian Federal Government ng Australian Defence Force o ADF personnel, gayon din ng Australian Army CH-47F Chinook helicopters, pati landing craft upang tumulong sa recovery effort ng estado sa mga biktima ng ex-tropical cyclone Jasper. Nagpadala rin ng 30 Disaster Relief Australia personnel ang National Emergency Management Agency o NEMA. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagamit din ang bagong emergency shelter solution, isang temporary shelter na binili ng national government bilang paghahanda para sa mga kalamidad. Bukod sa suporta mula sa militar, naglaan din ng milyon-milyong pondo ang national at state governments para sa clean-up program at sa recovery initiatives at disaster relief sa estado sa pamamagitan ng Disaster Recovery Funding Arrangements o DRFA. Now the focus of the Albanese government, the Queensland government and our local governments is to do that clean-up work, and that's what today's assistance package is all about, funding that clean-up effort. Mula sa Far North Queensland o FNQ, nagtungo naman si Prime Minister Albanese sa Victoria kung saan binigyan ito ng briefing tungkol sa sitwasyon sa estado. Habang nasa Victorian State Control Center ang leader, nag-anunsyo din ito ng one-off Commonwealth support. Samantala, ayon kay Brie McPherson, Senior Meteorologist sa Bureau of Meteorology, ang unang 9 na araw ng January 2024 ay naitala bilang wettest January days on record sa Victoria. Danny De Lleva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lipat naman tayo sa Asia, mahigit 70% ng elderly population sa Thailand ang nabibiktima sa online scam dahil sa kakulangan sa kaalaman o digital literacy. Bagay ikinabahala ng mga official sa bansa, kaya naman isinusulong sa bansa ang digital literacy para sa mga seniors. Ito ang umatikabong balita ni Arcade Yorka. Isinusulong ngayon ng Ministry of Social Development and Human Security sa Thailand ang isang programa upang mas mapalawak ang antas patungkol sa media literacy ng elderly population sa bansa.
Ito ay dahil sa lumabas na pag-aaral ng Intelligence Center for Elderly Media Literacy ng Mahidol University, katulong ang Thai Health Promotion Foundation sa Thailand na 70.53% ng matandang populasyon sa bansa ay nahuhulog sa online scams. 22.40% naman sa mga ito ang nabibiktima na bumili ng mga produktong hindi kalidad dahil sa kakulangan ng kaalaman sa online shopping. Kaya naman ayon kay Warawut Sila Archa, chairperson ng kagawaran, ilalabas sa publiko ang isang robust media literacy curriculum sa mahigit 2,000 paaralan na designed for senior citizens. Sa kasalukuyan, nasa 20% o mahigit 13 million ng populasyon sa Thailand ay mga elderly at ito'y nakatakdang tumaas ng 30% surge sa susunod na 2 dekada. Kaya nararapat lamang na magabayan ng mga ito na sasakop sa malaking porsyento ng populasyon sa hinaharap. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nako Bert, yun talagang madalas na mga scam na yan, yung ating mga katandaan. Pero dito muna tayo, ito na yung paborito natin, ang ating mga kababayan. Hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Bert, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yan, of course. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Shay, nandito ako ngayon sa Montreal at gusto ko lang pong batiin yung aking pamilya sa Pilipinas, ang tita ko sa Edmonton, ang mga Shuwariwaps dyan sa Israel at ang mga kaibigan ko dyan sa Israel. Salamat po! Ayan, urong sa Edbert, meron lang dito si kababayan na kasama natin, taga Seoul siya, dito sa Dolgoji, si Agnes naman, ang kanyang pamilya, binabati niya dyan sa Infanta, Quezon. Ngayon din, binabati ko na rin ang aking mga magulang dyan ang aking magulang sa Taguig, kapatid ko na nasa Singapore, at yung aking mga kapatid na nasa Santa Maria, Bulacan. Ang madalas na nanonood sa atin, si Mami Beth, saka si Daddy Edad, at sa mga kababayan din na nanonood sa atin dito, Agnes sa Seoul, ganyan din sa Busan, Guangzhou at Daegu, at sa mga kasama natin dito, sila MJ, sila Paul, at sa mga iba pa, mga kababayan natin dito na nanonood. Yun ang aming pagbati. Bert, hello sa inyo dyan. Ayun, ako naman, binabati ko ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo, Si Apong Mading at si Darang Aida at ang Alboroto family dyan sa Magalang, Pampanga. Ganun din sa Kalipogi, lagi nakamonitor sa atin si Mr. Adelardo at saka si Miss Josepina Cañada. Binabati ko po ang ating mga barkada dito sa Alcus, Brad Pedilon, Brad Noli, Brad Fred, Fabian, Brad Henry, Brad Roel, Brad Ruben, Brad Ronel, Brad Anthony, Brad Dondi, Brad Ed, Sis Eda, Brad Jack Lord, Brad Jeffrey. Yan po ang ating Alcus DRRT. At sa aking mahal na asawa, binabati ko po ng happy birthday. Ingatan ka naman palagi ng Panginoon at sana'y makasumpungan ng biyaya mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sana'y magkaroon ka ng kapayapaan at siyempre joy and peace and happiness. Ayan, sa aking mahal na asawa. Binabati ko rin ang aking mga anak, Nico, Edin, Shasha, and Andrew. Sa aking apo, si Ana Banana, si Nicole at si Jan. At sa kanilang mami, si Mami Alicia. At hello sa aking nanay sa Pilipinas. 86 years old na siya, Mary Jo. Sana bigyan pa ng lakas. Naka-monitor din siya palagi. At sa aking kapatid na si Dante Cerudo. At sa aking mga pamangkin, si Choco and Kasey. Ayan, Merjo, tawagin na natin ang ating kasama sa Pilipinas. Amigo Sherin, kamusta ba? Ano ba ang ating mga umahataw na balita dyan? Yes, good morning, Bert at Mary Jo. Pang napakalamig sa lugar ni Mary Jo at parang pamilyar sa akin yung kasama niya kanina, Agnes. Taga Infanta, Quezon ba, Mary Jo? Oo, amigo, taga Infanta, Quezon. Familiar ba? Oo, parang pamilyar sa akin. Oo, kilala ka nga daw niya, binabanggit niya nga yan, amigo. Ganun ba? Oo, nakarating na rin kasi ako dyan sa Infanta, Quezon. Ayan, medyo
marami-raming beses na rin. Ayan. Curious lang ako, Mary Jo, ano ba ang temperatura dyan? At usually, pagka galing dito sa Pilipinas at makakarating dyan sa lugar mo sa South Korea, na ganyan ang temperatura na mararanasan ka agad at may experience. Ano ba yung karanasan pagka ganyan na Mary Jo? Ayun, ngayon amigo ay -3. Usually for the past pagdating ko dito nga, actually buong January ay halos sa negative dito. Hindi bihira siya na nag-above zero. At mga paghahanda dito, ang maganda naman dito sa Korea, amigo, yung mga bahay naman dito ay may mga heater. Yun nga lang, syempre magdala sila ng mga jacket. Hindi lang basta jacket, dapat yung mga jacket na kaya niya yung mga below 0 degrees talaga kasi hindi kagaya ng mga jacket natin sa Baguio, baka hindi kayanin yun. So doble-doble dapat yung patong, meron mga gloves at saka yung kagaya po nito kasi yung hangin, amigo, mahirap talaga siya. So dapat may mga cover yung mga bibig para hindi masyadong ginawin. At syempre thermal, yung mga panloob natin, lalo na sa mga matatanda, just in case may mga bumiyahe po dito sa ating mga kababayan, napaka-importante po ng mga thermal na damit para makaya po niya yung sobrang lamig. Lalo na ngayon dito ay madalas na nagsusnow, amigo. Yun. At saka moisturizer kasi yung mga heater sa loob ng bahay ay nakakapag-dry talaga ng skin. So yun, amigo. Okay, sa Baguio, parang natatandaan ko yung pinakamalamig na naitala last year. Nasa parang 14 lang. 14 degrees yung temperaturang naranasan. Pinakamalamig na yung last year. Kila Tata Bert, alam ko, pagka ganyang naka-coat and tie siya, maganda ang panahon eh. Yun ang palatandaan, di ba, Tata Bert? Yes, amigo Sherwin, ngayon dito ay 17 degrees Celsius. Pero feeling ko, lalo na sa madaling araw, parang ang feeling ko, Mary Jo and amigo Sherwin, nasa, feeling 12 degrees eh. Pero yung sinasabi ni Mary Jo, -3, palagay ko, mahihirapan ako. Dahil nasubukan ko na yung pagka-negative, kailangan talaga meron kang proper dress dyan. Meron kang gloves, leather gloves, at saka makapal lang yung jacket. Kasi talagang ang lamig. Nanunuot siya hanggang sa buto eh. Kaya sabi ko, hindi ko kaya pagka talagang negative. Pero dito nga lang nararanasan na namin yung mga ngayon pagka December, January, nasa 17, nahihirapan na rin kami. Lalo siguro kung negative, amigo. Kaya gusto ko man pumunta nga ngayon dyan sa Korea, palagay ko, hindi muna. Amigo. Oo, pangarap din ang anak ko na makarating dyan sa South Korea, Mary Jo eh. At siguro, loloobin, mapagandaan. Ayan. Antayin na namin kayo dito, Bert, amigo. At yun, para sa ating mga kababayan na nandito. Yun, mabilis talaga ang oras. Salamat, amigo Sherwin. At sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais po ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 23 verse 6-7, Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, said he to thee, but his heart is not with thee. Amen. But our heart is definitely with thee sa ating mga nanonood at sa ating mga kababayan. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes,
January 11, 2024. Susunod na ang programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula po dito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Valeriano. At mula naman sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.